Kinben Book 5, Chapter 33. Sumablay ang unang bitaw ni Barrientos at paglapag nilang dalawa ni Macapagal ay agad na napangiti ito dahil nahagip niya ng bahagya ang bola nang kumawala ito sa palad ng kalaban. Nasa kanan din kasi siya ni Barrientos kaya nagawa niya iyon sa fade away shot nito. Masyadong mahaba ang kalis ng isang ito Sambit naman sa sarili ni Barrientos at nakita nga niyang natalo ni Manzano si Mendez sa rebound. Agad niyang inilabas ni Manzano sa arko ang bola at mabilis namang kumilos si Macapagal na hinabol kaagad ng katapat nito. Isang screen ang ibinigay nito kay Manzano at dito na nga nagkaroon ng mabilisang switching. Lumayo si Manzano upang habulin siya ni Barrientos. Si Ricky naman ay napaseryoso dahil sa mabilis sa pagsandal sa kanya ni Macapagal at agad itong kumaliwa para siya ay iwanan. Isang mabilis sa bounce pass naman kaagad ang ginawa ni Manzano. Tila nga alam na nito ang galawan ng kakampi dahil hindi na ito tumingin. No look pass iyon kung kaya hindi ito napigilan ni Barrientos na biglang napalingon din sa likuran niya. Si Macapagal nga ay tumalo na papunta sa basket at isang libreng layup ang kanyang nagawa. Hindi ito naabutan ni Ricky dahil natuunan siya ng braso sa katawan nang iwanan siya ng kanyang katapat. Ibang-iba nga talaga sa 1v1 ang labang ito. Kapag mabilis ang galawan, pwedeng mamasa at pwede ring tumira. Sa 1v1 kasi ay sarili lang ang aasahan. Sablay kung sablay. Ibang-iba rin ito sa 5v5 na pwedeng magkaroon ng help defense. Mukhang mahihirapan kami ng kasama ko kung ganito. Isa pa, magkakampi itong kalaban namin. Kaya alam na nila ang galawan ng isa't isa. Sabi nga ni Ricky sa sarili at napaseryoso na lang siya nang si Barrientos ang sumambot ng bola mula sa kalaban. Ito nga ang nagpapatalbog ng bola at kasalukuyan itong dinedepensahan ni Macapagal na nakabuka ang mga braso habang gumagalaw ng pataas at pababa. Paano nga ba natalo ang mga ito ng Romblon? Tama, na foul out si Manzano at doon na nawala ang magandang playmaking nito. Pwedeng sila pa ang manalo noon. Sabi nga ni Barrientos sa sarili na mukhang walang balak pasahan si Mendez dahil ang isip niya ay nakatuon lang sa pakikipagpagalingan sa defender niyang si Macapagal na may yabang din ang datingan. Sumusubok pa nga si Macapagal na sundutin ang bolang nasa kanyang mga kamay. Patuloy nga lang niya itong pinapatalbog at nang muling sumundot ang kanyang bantay ay doon na niya ito mabilis na iniiwas. Isang bigla ang pag-abante ang kanyang ginawa na sinundan niya ng mabilis na step back. Mula sa 3-point area ay tumira siya ng tres na agad na ikinahabol ni Macapagal. Tumalo na agad ito at dito na nga napangiti si Calvin dahil kumagat ito sa kanyang fake. Dito nga ay iniwasan niya ito at dito pa lang siya tumalon. Kaso nang pakawalan niya ang bola ay sinupalpal ito ni Manzano. Hindi lang iyon, nakuha rin ito ang bola at sa paglapag ay napangiti pa ito habang nakatingin kay Barrientos. Huli ka boy, sambit ni Manzano na napangiti. Isang walang tingin ang pasa rin ang kanyang ginawa sa lumampas sa kaniyang si Macapagal na mabilis ding hinarangan ni Mendez. Ngunit napaseryoso ang mga nanonood nang bumigla ng pagkaliwa ang ball handler mula sa orihinal na pagkanan nito. Si Ricky nga ay napaseryoso nang malampasan siya. Isang Euro step crossover nga ang ginawa ng kanyang kalaban at sa paglingon niya ay nasa ere na agad ito at isang libreng layup na naman ang ginawa nito. Pagkatapos nga noon ay nag-aapiran pa sina Manzano at Macapagal. Napatingin nga rin siya kay Barrientos at kay Mendez na sa bola lang nakatingin. 2-0 ang score at kung pagbabasehan ang mga naunang possession ay parang kontrolado ni Macapagal at Manzano ang momentum. Hihingiin nga sana ni Barrientos ang bola kaso dinampot ito ni Mendez at kalmadong pinatalbog ito. Pagkatapos noon ay tumingin siya kay Calvin. Point guard ako sir sa team ko, kaya okay sigurong ako ang kumuha nito, sabi nga ni Ricky nang may kakalmahan. Si Calvin naman ay napangiti na lang ng pilit, lalo na nang bigla siyang tinawanan ni Macapagal. Wala ka pala sambit nito at pagkasambot ni Ricky sa bola mula kay Manzano ay isang mabilis sa pagtalon mula sa tres ang kanyang ginawa. Hinalit noon ang basket at ang kanyang defender ay napangiti na lang. Naisahan na Corona. Sabi na nga lang ni Manzano na wala na rin naman daw magagawa. Tabla nga kaagad sa 2 ang score at balik sa team ng Marinduque ang bola. Hinawakan agad ni Manzano ang bola
at itinaas ito mula sa nakabantay sa kanyang si Mendez. Kasabay nga rin noon ay ang biglang paglapit ni Macapagal. Isang screen ang binigay nito at nagkaroon agad ng switching. Si Mendez na naman ang tumapat sa 6'4" na si Macapagal. Tumalikod na naman nga ito at kasabay noon ay ang bigla nitong pag-iwan kay Mendez gamit na naman ang pasimpleng pagdiin ng braso rito kapag iikot ng galaw. Naiwanan na naman nga si Mendez at kasabay ng bounce pass ni Manzano ay doon na nga rin bumigla ng takbo si Barrientos at sinabayan sa air si Macapagal na agad na napangiti. Bigla ngang bumali ng hawak sa bola si Macapagal at isang no-look pass din ang ginawa nito papunta sa paparating ng si Manzano. Ngunit sa gitna ng dalawang iyon ay bigla na nga lang may pumutol doon. Isang interception ang ginawa ni Mendez at nang matapik niya ang bola at lumayo ito ay isang maliksing paghabol ang kanyang ginawa. Tinalon pa niya iyon at buong lakas na hinampas papunta sa loob ng court. Paglapag niya ay agad siyang napatuon ng kamay sa sahig para hindi siya magdagasa. Nice pass. Sabi naman ni Macapagal na siya pa rin nga ang nakakuha ng bola. Dito nga niya agad na inatake ang kanyang bantay na si Barrientos. Gumalaw din ang mga siko niya para hindi siya basta madikitan. At dito na nga makikita ang isang 2 against 1 na play dahil wala si Mendez. Parang papasang hindi ang style nitong si Macapagal. Sabi nga ni Barrientos sa sarili at dito na nga rin siya tumalon dahil tumalon na rin ang kanyang katapat. Kaso si Manzano ang pumuntos dahil ipinasa nga ni Macapagal dito ang bola na naging dahilan upang ang score ay maging 3-2. Bumalik na nga muli kina Mendez ang bola. At sa pagkakataong ito ay si Barrientos na ang nagsimula ng kanilang possession. Mabilis nga siyang binantayan ni Macapagal at isang agarang tira sa 3 ang kanyang binitawan. Sinubukan iyong i-block ni Ron, kaso kabisado na ni Calvin ang gagawin nito. Pumasok ang tirang iyon na nagbigay ng kalamangan sa kanila ni Mendez. 3-4 ang naging score at may pag-cheer pang naganap mula sa kanyang mga tropa. Nagkatinginan na nga lang ang dalawang nagbantayan matapos iyon. Pagbalik ng bola sa kamay ni Manzano ay binigla niya si Mendez ng atake. Ginamitan niya ito ng katawan at kasabay rin ito ay ang pag-screen ni Macapagal. Ang bilis nga ng galawan ng dalawa at si Barrientos naman ay napadepensa sa lumampas na si Manzano. Naging alerto rin ang kanyang mga mata at sa pag-abante lalo nito ay agad na gumitgit ang kanyang sapatos sa sahig dahil sumugo din si Macapagal papunta sa basket. Ibinatunghan ni Manzano ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay at hindi iyon nahuli ni Barrientos. Mula nga rin sa likuran nito ay makikitang nasa ere na si Macapagal at ang bola ay sinambot na nito gamit ang kanang kamay. Kasunod noon ay ang pagdunk nito sa bola na nagpaseryoso sa mga nanonood. Paglapag nga ni Macapagal ay sumigaw pa ito habang nakatingin sa kanilang kalaban. Isang chest bump din ang ginawa nila ni Manzano at pagkatapos ay humanda na sila para sa pagdepensa. Tabla sa 4 ang score at si Barrientos na naman ang may hawak sa bola. Naging agresibong depensa naman ang ginawa ni Macapagal upang hindi na raw nito maulit ang pagtira sa malayo kanina. Si Ricky naman ay napatingin doon at hindi na nga siya gumalaw pa upang hindi siya layuan ni Manzano. Marahan na nga lang siya naglakad palayo mula sa kanyang kakampi at naisip na lang niya na hayaan ito sa gusto nitong gawin. Maririnig nga ang kiskis ng sapatos ni Barrientos at Macapagal sa sahig ng magaspang na court. Kasunod nga noon ay ang pag-abante ni Calvin at lakas sa lakas ang kanyang ginamit sa pagkakataong iyon. Nalampasan niya si Macapagal at pagkakita niya sa basket ay agad siyang tumalon na sinabayan din bigla ni Manzano. Mula naman sa tabi niya ay nasa ere na rin si Macapagal. Isang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Calvin. At dito ay agad niyang iniiwas ang bola mula sa palad ng kanyang dalawang kalaban. Mula sa ilalim ay muli niyang itinaas ang kanyang kamay na may hawak sa bola. Pinadaan niya iyon sa tabi ni Manzano at doon na nga siya nagbitaw ng isang reverse layup na ikinataas ng kamay ng mga barkada nito na nanonood. Hindi natamaan ni Manzano at Macapagal ang bola at sa paglapag nilang tatlo sa ilalim ng basket ay doon na nga rin nila nakita ang pagpasok ng tirang iyon. Kumawala ang malakas na cheer mula sa barkada ni Calvin at pagkatapos noon ay isang pasimpleng ngiti naman ang ginawa nito sa harapan ng dalawang kalaban.
4-5 ang score at bumalik na nga muli ang bola kina Manzano. Pagkahawak nga ni Su sa bola ay siya namang pagsulpot ni Macapagal sa depensa ni Barrientos. Pagkakita nga niya noon ay bigla na lang siyang tumalon at nagpakawala ng 3. Sinabayan ito ni Mendez kaso nakawala pa rin ang bola at umarko ito papunta sa basket. Hinalit noon ang punit na basket at paglapag niya ay ngumiti pa siya kay Mendez na may kibit balikat pang ipinakita. Kayang-kaya ko palang tirahan ng ganito si Mendez. Mukhang ganito ang mangyayari sa laban ng teams natin bukas. Sabi naman agad ni Manzano sa sarili. Nilampasan nga niya si Mendez para sa pagdepensa. Si Barrientos na nga muli ang may hawak sa bola at hindi na naman nga si Ricky kumilos. Isang kalmadong paglalakad na nga lang sa may arko ng 3 ang kanyang ginawa. Si Calvin naman ay ginawa muli ang kanyang pag-atake kanina kaso napaseryoso siya nang biglang lumitaw si Manzano sa kanyang tabi at bumigla ng sundot sa bolang kanyang pinapatalbog. Nasira noon ang dribbling ni Barrientos at ginamit naman pagkakataon ni Macapagal iyon para matapik ang bola. Si Sus naman ay mabilis sa bumalik kay Mendez at makikita nga ang pagkuha ni Ron sa bola. Isang turnover sa kalaban ang nagawa ng dalawa na kinaseryoso ni Calvin. Si Macapagal naman ay bumigla ng galawang kaliwang paa para sa isang jab step. Si Barrientos naman ay napangisi nang makadikit agad ito. Hindi sa akin uubra iyan, wika ni Calvin at isang biglaang pagtalikod at spin move naman ang ginawa ni Macapagal. Hinawi nga nito ang katawan ni Calvin gamit ang braso at diretsohang pumunta sa basket ng hawak ang bola sa kanyang kanang kamay. Tumalon nga si Macapagal at mula naman sa likuran ay nakaabang na si Barrientos para sa isang behind the back block. Pero alam na rin ito ni Macapagal kung kaya isa na namang walang tingi ng pasa ang ginawa niya sa dumating niyang kakampi na mabilis na tumalon para pakawalan ang bola papunta sa basket. Naiwanan na naman niya si Mendez. Sabi naman sa isip ni Barrientos at sa paglapag niya ay napatingin na lang siya kung nasaan ang kanyang kakampi. Nakatayo nga lang si Ricky sa hindi kalayuan. Pinapanood ang nangyari na parang wala lang dito. Isang malakas na apiran nga agad ang ginawa ni Manzano at Macapagal matapos ang play na iyon. 7-5 ang score at lamang na ang kalaban. Si Barrientos nga muli ang humawak sa bola at napatingin siya sa kanyang kakamping si Mendez na naglalakad papunta sa may right side ng arc. Pagsasabihan ko ba siyang umayo sa laro? Parang tamad na tamad ah. Pangit ito, baka matalo kami. Isip-isip pa nga ni Barrientos at sa pagtingin niya sa kanyang defender ay napaseryoso na lang siya dahil naagaw na pala ni Macapagal ang bola. Ano ang iniisip mo Barrientos? Steal ka sa akin. Sabi nga ni Macapagal at sa paglapit sa kanya ni Barrientos ay isang bounce pass agad ang ginawa nito. Sinambot nga nang dumating na si Manzano ang bola at agad na nagpakawala ng 3 na sinubukan din namang pigilan ni Mendez kaso walang nangyari at pumasok nga ang bola na naging dahilan upang lumobo sa 4 ang lamang ng mga ito. 9-5 at si Narer at Tank ay napaseryoso dahil ang ganda raw ng tandem ng kalaban ni na Calvin. Ano ba ang aasahan natin kina Calvin at kay Mendez? Hindi naman sila magkakampi kaya malamang ganyan ang mangyayari. Sabi naman ni Tank na seryosong pinagmamasdan si Mendez na naglalakad lang palayo mula kay Calvin nang ito na naman ang humawak sa bola. Inatake nga ni Calvin ang basket at hinawi niya ang depensa ni Macapagal kaso sa paglapit niya sa basket ay ginamit naman ni Manzano ang kanyang mabilis na kamay. Napangisi naman si Calvin at dito na nga ito namasa. Isang extra pass ang kanyang ginawa at hangin lang ang sumalo nito. Wala kasi si Mendez sa pwestuhan nito dahil humabol pala ito kay Manzano. Napailing na nga lang ang barkada ni Calvin nang mangyari iyon. Kinantsawan nga rin agad nila si Mendez. Hoy, ayusin mo ang laro mo. Nasisira ang magandang play ni Boss Calvin. Inisasigaw ng mga ito na kinangiti naman ni Mendez. Si Calvin naman ay napahinga ng malalim nang mapatingin kay Mendez. Dapat hinihintay mo ang pasa ko. Bulalas niya kay Ricky na isang malamig na tingin ang ibinigay sa kanya. Sige sir, sagot ni Ricky na kiniseryoso ni Calvin dahil parang hindi raw ganito ito kanina nang magsimula ang laban nila. May problema ka ba Mendez? Naitanong nga niya at umiling naman si Ricky at ngumiti. Wala naman sir, baka kayo ang mayroon. Nang marinig iyon ni Macapagal ay napatawa agad ito. Tama na ang kwentuhan, laro na nga ni.
Bulalas pa nga nito at pagkakuha ni Manzano sa bola ay isang bounce pass ang ginawa nito papunta sa ilalim ng basket. Bumagal kaya yata Barrientos. Bulalas pa nga ni Macapagal na mabilis sa pinakawalan ng bola papunta sa basket. Nakapuntos na naman nga sila at hindi na natuwa si Barrientos dito. Nilapitan nga niya si Mendez at kinausap ito ng seryoso. Ang pangit mong maglaro pre. Dapat sinabi mo magpapatalo lang tayo. Nako ito, wala ka palang pakisama. Pumusta-pusta ka pa. Sabi ni Calvin na parang gustong palayasin na si Mendez. Malamig na tingin naman ang tugon ni Ricky rito at umiling. Ang boring mong kakampi sir. Sabi ni Ricky na kinaseryoso ni Calvin at ang barkada nga nito ay napakayum agad nang marinig iyon.